Mahigit 7,000 residente katumbas na mahigit na 2,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Valenzuela City. At para kamustahin ang sitwasyon nila, maagang lumarga dyan ang kapatid nating si Laila. Laila, kamusta ang bilang ng residente dyan sa A. Fernando Elementary School? Good morning, Mommy Chiki! Good morning, kapatid! At good morning, studio. Nandito nga tayo ngayon, live sa Andres Fernando Elementary School sa Malanday, Valenzuela, kung saan meron tayong total na 208 families o nasa 815 individuals na pansamantalang tumutuloy dito at ginawa nga nila itong evacuation center para mas malaman natin yung buong impormasyon sa kung ilan ng mga evacuees in total sa Valenzuela at yung mga interventions na ginagawa nila. Ipasok na natin agad yung kanilang DRRM officer. Walang iba kundi si Dr. Arnaldo Antonio. Good morning, kapatid! Good morning, ma'am. Good morning, sir. Parang di ko pa natutulog. Naku-concern ako sa eye bags mo. Normal na po yan. Normal na, bilang DRRM officer. Yung walang tulog, normal. Pero kasi pag natulog, lalong delikado yon Yun dahil po. marami ang nakasalalay sa inyo. Maiiwan kami sa pansitan. Tama, ayaw ni Mayor nun. Anyways, eto na. Sir, kamusta yung mga evacuees muna natin dito sa A. Fernando Elementary School? Sa ngayon, yung ating mga evacuees, katulad ng nabanggit nyo, nasa mga 800 plus, ay nadadagdagan sila eh. Kasi etong area nito yung last na area para bago mawala yung baha. Oh. So pag nag-high ito yung tide, pinakamatagal humupa ang baha sa etong area na to. Malanday na to, hanggang dyan sa may Kuluong Tagalan. Bakit? Ano po yung Kasi reason? catch basin. Ito yung area na kung saan pinakamababa. Below sea level siya actually. Kaya meron kaming mga floodgates at saka pumping stations dito. Minsan yung IQ ko ganun din eh, below sea level. Pero sir, yun nga so dito, nadagdagan ba yung mga evacuees natin kagabi o nung mga nakakaraang araw? Bali, ang peak ng ating number ng evacuees noong Monday and Tuesday. Pero after nung Tuesday, yung Wednesday, medyo bumaba. Pero kagabi, nadadagdagan ulit. Kasi nga, pag nag-high tide, ganun pa rin eh. Tumataas pa rin tubig kahit hindi na ganun kalakas ulan. Inaasahan po ba natin sa mga susunod na araw? Kasi nga, alam nyo naman, nagsanib pa itong bagyong Dante at Emong. Are we expecting na mas marami pa na magpupunta sa mga evacuation centers natin? Kahit naman kasi pag ganitong may sama na panahon, sabi mo nga, nagsanib na yung Habagat, Dante at saka si Emong. May mga low pressure area Kaya dito pang kasi nakapila, di ba? nag-i-implement tayo ng preemptive evacuation. So bago pa dumating yung inaasang pagbaha, gaya ng forecast ngayon, itong next 3 days ay maulan pa rin. Kaya although walang ulan kahapon, hindi namin sila pinapauwi. Talagang stay sila dito. Ayun, para sa kanilang kaligtasan. Mas maigi naman yung ganon. Pero sir, ang tanong, in total, ilan ang evacuees natin dito sa Valenzuela City? Sa ngayon, nasa 1,967 families with total of 7,150 individuals. Okay. Pero nung around Kasagsagan. Tuesday, maximum mga nasa 9,000 plus yung individuals yung aming total evacuees. Saan po pinakamarami ang evacuees dito sa Valenzuela? Nung kasagsagan na yun, kasi di ba yung Lamesa Dam nag-overflow? Yes. So yung aming Tulyahan River nagpa-pass through sa 5 barangays sa Marulas area, Ugong, Genti, Malinta and Karuhatan. So doon mas maraming evacuees. After nun, dito naman naiipon dahil dito bababa yung tubig. Kaya ito yung pinakamatagal mawawala na evacuees. I see. Sir, kamusta naman ang assistance na ibinibigay po ng LGU sa ating mga evacuees? Sa ating LGU, handa naman tayo kasi dito sa Valenzuela, meron tayong mga stockpiles. So, yes. anytime na magkaroon ng mga ganitong sakuna, even yung mga sunog, within 1 to 2 hours, may inilalabas tayong mga food packs, mga hygiene kits. Nasa around 7,000 packs yan. At ready kami anytime para mag-replenish kasi may mga suppliers kami within Valenzuela. Yung mga responders natin, naka-standby po ba, sir? Yes, since last week pa, bago pa dumating yung si Chrising, naka-standby na tayo, nagmo-monitor, nakakalat sila dun sa mga iba't ibang high-risk areas natin. Up to now, nagro-rotation na lang kami.
true to their word alert center. Laging naka-alerto Valenzuela City. Sir, pag kunyari may emergency o kung ano man na concern ng mga taga Valenzuela o kaya naman napadpad kami rito sa Valenzuela, ano yung dapat namin tawagan? Meron kaming alert hotline na Yes. 8352-5000. Yun yung landline namin. 8352-5000. Pero meron din kaming Globe and Smart na mobile. Ito yung 0917-881-1639. Tsaka yung 0919-009-4045. Ayun. Alam niyo, studio, gusto ko sanang ipakita sa inyo yung yung mga classrooms nila dito. Kung papayagan niyo ako, pero kung hindi, sa pagbabalik na lang natin yan, di ba? So, Mami Chiki, mamaya babalik ako kasi gusto kong lumarga. Gusto ko talagang tingnan yung mga kaldero nila kung ano bang pinagkakaing almusal ng mga evacuees natin dito. At syempre, kung kumustahin na rin natin sila. Sa pagbabalik yan, mamaya ng larga. Sir, thank you so much. Okay, balik muna sa inyo sa studio. I'm sure mas masaya sila na nandyan ka. Kahit all day, every day ka Thank you, nandyan sir. kasi napapatawa mo sila, napapasaya mo silang lahat. Maraming salamat sa'yo. Babalikan ka namin mamaya. Ngayon naman po, babalikan natin ang sitwasyon sa evacuation center sa Valenzuela. Laila, kumusta na ang sitwasyon dyan? Laila! Angela Lalala! Good morning sa iyo dyan sa studio! Good morning, kapatid! Nagbabalik tayo dito sa A. Fernando Elementary School sa Malanday, Valenzuela. At alam nyo ba, kung merong sugod bahay ang Itbulaga, tayo sigurin natin yung isa sa mga classrooms na ginagamit bilang evacuation center dito. Dito nga sa A. Fernando Elementary School, meron silang 38 na classrooms na bukas para sa ating mga evacuees. So eto, sisilip tayo dito. Pero bago yan, good morning, kapatid! Game na game sila, di ba? Kaya tara, silip tayo dito. Ito yung isa sa mga classrooms. Kung nakikita ninyo, meron dito mga modular tents. At etong aking mga kumare. Oh, kamusta naman? Good morning, kapatid! Oh, di ba? Kamusta naman kayo ngayon? Ay, mukhang nagbe-breakfast na. Ano to? Ayan, lumulugaw na sila. Ang sarap. Uy, may laman pa talaga ng chicken. Uy, ang sarap. Masarap ba? Gusto mo subuan ka ni tita? O, sige. Kain, kain. Ako, ay ayaw niya, natatakot. Anyways, ay, may kaldero. Tingnan natin. Ano bang... Uy, ang daming kanin. Mukhang malakas kayo kumain ng kanin, ha? At may pa-barbecue pa rito. I-raid natin yan, ha? Ano to? Ano to? Adobong ito. Adobo. Naku, nasebo na. Ibig sabihin malamig dito sa evacuation center. Paano niyan? Iniinit? Pagkaano po, pwede pong initin. Saan? Dito po sa Kalan, may sarili po kami. May dala kang super kalan. Nasaan? Opo. Nandito po. Sa ilalim, nasa loob. Wow! So yung modular tent nila, modular tent na kitchen pa. Okay, sige, sandali. Medyo mag-icebreaker muna tayo. Alam niyo mga mare ko nga, nakaumpukan dito. Ano ba pinagchichismisan na ba kayo ng ganito kaaga? Ha? Ano pinagchichismisan niyo? Sige. Yung Ha? mga gana po, yung tungkol po dito sa CR, pinasulit bakit? po kasi ng HRPTA po namin Ano? dito na president, nalinisin po yung CR. So mamaya maglilinis kayo ng Opo. CR. Tutulungan ko kayo. Diba? Okay, may joke ako sa inyo. Okay lang ba? Okay Medyo lang gusto po. ko maging corny ngayon Sige eh. po, ma'am. Oo. Ano ang paboritong sport ng ulan? Ay, ano po ma'am? Eddie Rain Bowling. Oh, natawa kayo? Yes, Hindi kayo nakornihan? Okay. Pero seryoso na. Yes, po. Kamusta po kayong lahat dito ngayon? Ikaw, ano pangalan mo, madam? Ano, Grace Ginoy po ng Malanday, Valenzuela City po. Okay, kwentuhan mo naman kami. Gano'n na kayo katagal dito? Simula po ng Monday po ng gabi, nag-start po yung baha po, si Dante po. Bale, dun po kasi sa Uruja Street, Malanday, Valenzuela City, dun po kami nakatira, ma'am. Oh. Bale po yung pinakadulo po nun, mababa po kasi yung lugar po namin doon. As in, yung pinakababa po, inabot po talaga ng hanggang dibdib po, ma'am. Hanggang dibdib? Yes po. Tapos yung loob po ng bahay, hanggang tuhod po yung Ninyo. baha po. Yes Paano yung po. mga gamit ninyo? Ay, ano, meron naman po kaming taas, may papag din po, na pwede po sanang tulugan in case na magkakaganito po nang hindi naasahan. Pero bakit? Mas dahil pinili po, nyo? mas pinili namin dito, ma'am, kasi yung mga gamit po nilagay po namin sa taas. Oo. At saka po mahirap po kasi kung buhay po yung mawala, mas safe po dito na nandito po kami. Kasi may mga anak po,
Oh. may mama at papa, senior na po kasi sila, ma'am. Ah, kasama mo? Opo, kasama ko po Ilan sila, kayo ma'am. sa isang modular tent? Sila po, 4 po sila, ma'am. Kasama po yung 2 anak ko. Tapos Oh. kami po ng asawa ko, tapos yung isa ko pong anak na bunso, ma'am. Dito po. Naglatag na lang Opo, kayo naglatag dito. na lang po kasi, ma'am, naubusan na po kasi ng tent po eh. Ah, okay. Pero kayong lahat magkakakumari ba kayo? Yes po. Magkakapit-bahay kayo, ha? Isang Ha? compound po. Isang compound. Doon ka humarap po para Isang makita. compound po kami. Ayun. So, parang tuloy lang ang banding, ano? Dito. Okay, sige. Oo. So, okay naman kayo? Nakakakain ng maayos? Nakakatulog? Opo. Oo, nakakaligo? Yes po, nakakaligo po, Oo. nakakakain. May binigay naman po yung mayor po namin na shoutout po kay Wow, Mayor may Wes pa-shoutout. Gatchalian po. Kay Congressman Kenneth Gatchalian po, Oh. kay Senator Win, tsaka po sa kagawad po namin dito. Ayan, talaga, President sinoutout Principal na niya po. lahat, oo. Shoutout na rin po Oo. kay kay Kapitan Efren Santiago po. Ayan, sinoutout na niya lahat. Baka may kulang pa. Sige na, Princip- oo. ano, Hanggang princip- 8 o'clock tayo. Oo, sige. Ano, principal po namin dito po sa office, si Oh. Ma'am Pe Arandria po. Tsaka yung mga marites po sa 16 Colorado. Ano, Relucia Duwata compound po. Ayan po, ma'am. Ayan, nasan yung mga marites na yon? Nandun pa po yung iba. Kasi medyo may mataas po silang bahay. Kami lang po yung medyo mababa. Oh, yung mga marites, may second floor, ah. Okay, sige, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po, ma'am. And Salamat sana mas maging maganda ng panahon sa mga susunod na araw. Makauwi na rin. Oo nga. Salamat po sa Diyos. Oo. Proud MCGI po. Oh, why not? Okay, sige. So, Angela, lalayan muna ang pinakang huli dito. Eto nga si ate, tapos nang maghugas ng bote ng kanyang baby. O, hindi ba? So, ayan, yan muna ang pinakahuli dito. Gusto ko sana mag-joke sa'yo eh. Gusto mo ba o ayaw mo? Pero kahit ayaw mo, tatanungin kita. Ano ang tinanong ng baby ulan sa daddy ulan niya? Ano Oo. yan? Alam niyo kung ano sabi? Ano? Tay, ambun ba ako? Sige na, back to studio. Corny ko na eh. Alright, syempre masaya yung mga evacuees natin dyan dahil napapasaya mo sila. Maraming salamat, Laila, at ingat kayo dyan. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.